Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang opisyal ng National Bureau of Investigation na umano'y sangkot sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si G. Ju, inalis na sa pwesto. Malawakang balasahan, ipatutupad rin sa ahensya. 19 na miyembro ng Intelligence Unit ng Angeles City Police Office tinanggal sa pwesto kaugnay ng robbery extortion case sa ilang Korean national. Isang celebrity doctor at ship manning executive na hindi umano nagre-remit ng tamang kontribusyon sa SSS, hinahanap na ng mga otoridad. Operasyon ng mahigit sa 20 minahan sa bansa, ipinatitigil ng DNR dahil umano sa pinsalang idinulot sa mga bundok at watershed. Mahigit 100 sugatan at 3 iba pa ang nawawala sa nangyaring sunog sa isang pabrika sa Cavite Export Processing Zone. Lawak ng pinsala na kuna ng UNTV drone. American businessman na si Rex Wayne Tillerson nanumpa na bilang bagong U.S. Secretary of State. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng pambubugbog sa Bulacan kagabi. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nakahandusay pa sa kalsada ang biktima na si Joshua Samaniego, 43 anyos nang datnan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay World First, Balagtas, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa kaibigan ng biktima na humingi ng tulong sa grupo, pinagtulungan silang bugbugin ng 4 na kalalakihan. Ngunit nakatakas siya sa mga ito at humingi ng saklolo sa UNTV News and Rescue. Yung nga lang, yung paglabas namin, hindi ko nakakalain magkaganon. Paglabas namin, yun na. Basta may umano lang sa amin eh. Ako sinuntok ako, takbo ako. Simabit na ako. Hindi ko akalain yung kasama ko, yung palang mapupuruan. Nagtamo ang biktima ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng head injury na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid ay isinugod na sa Bulacan Medical Center ang wala pa ring malay na si Joshua. UNTV, pumunta ako doon. Di humingi ako tulong sa inyo. Tinulungan niyo po ako, okay na. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan sa mga suspect na agad tumakas matapos ang pambubugbog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Hinahanap na ngayon ng mga otoridad ang isang celebrity doctor at isang executive ng Manning Ship o ng Ship Manning Company kaugnay ng umano'y hindi pagre-remit sa Social Security System o SSS ng mga kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ito ang balita ni Grace Cassie. Sinalakay ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office at tauhan ng Social Security System Legal Department ang bahay ng celebrity doctor na si Joel Mendez sa Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City kanina. Layo ng operasyon na isilbi kay Dr. Mendez ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa SSS law. Ngunit mga empleyado lamang ang nadatnan sa bahay at nasa Cagayan de Oro umano ang doktor na ipinaaresto dahil sa kabiguang mag-remit sa SSS ng kabuang 1.8 million pesos na halaga ng kontribusyon mula noong 2011. Binigyan pa umano ng pagkakataon ng korte para sagutin ang kaso, subalit tila binaliwala ito ni Dr. Mendez. Ito po si Dr. Mendez hindi po umaten ng mga hearing na sumusunod. Noong una po umaaten po siya. Noong sila na po ang dapat magpresenta ng ebidensya, hindi na po sila nagpresenta. Bukod kay Dr. Mendez, biguri ng mga pulis na maaresto ang presidente ng isang ship manning agency na si Peter Nicolas Tunjis II na hindi umano nagre-remit sa SSS ng kontribusyon ng kanyang mga empleyado na aabot sa 800,000 piso mula noong 2008. Ayon sa kapatid ni Tunjis, matagal na itong umalis sa kanilang bahay sa Barangay Pansol, Quezon City. Sina Mendez at Tunjis ay kapwa sinintensyahan ng 6 hanggang 7 taong pagkakabilanggo dahil sa paglabag sa Section 22A ng Republic Act No. 8282 o ang SSS Law. Itong mga sineserve natin ng mga warrant of arrest ay base na sa final judgment. Executory meaning wala na pong appeal. Patuloy po na paghahanapin sila ng mga police officer at
balang araw po, siguradong mahuhuli din po sila. Muli namang nagbabala ang pamunuan ng SSS sa mga employer na regular na i-remit ang lahat ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado upang huwag maharap sa kaso. Maaari namang magpunta sa SSS branches o kaya ay mag-email sa member_relations@sss.gov.ph ang mga empleyadong may nais itanong o isumbong ukol sa SSS remittances. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, pinasasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon ng mahigit sa 20 mining firms sa bansa dahil sa paglabag sa batas ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kalbo at mga wasak na bundok ang nasaksihan mismo ni DENR Secretary Gina Lopez sa isinagawa nitong aerial survey sa mga minahan sa bansa. Ito ang nagtulak sa kalihim upang tuluyan ng isara ang operasyon ng 21 sa 41 metal mines sa bansa dahil sa idinulot nitong malaking pinsala sa kalikasan at pamayanan. 4 sa mga ito ay mga minahan sa Zambales, 3 sa Homonhon Island sa Samar, 7 sa Dinagat Island at 7 rin sa Surigao del Norte. Sinuspindi rin ng kagawaran ang operasyon ng 6 na minahan, isa ang hindi muna dinisisyonan habang 13 naman ang pumasa sa operasyon ng pagmimina. Ayon kay Secretary Lopez, 15 sa mga ipinasasarang minahan ay nag-ooperate sa watershed. The decision on the watersheds is non-negotiable. You cannot and you must not and you should not have any mining which endangers the water supply of the Filipino. Noong nakaraang taon ay nakuhanan na ng UNTV drone ang pinsalang idinulot ng mga minahan sa Zambales at kaparehong senaryo rin ang bumungad sa auditing ng DENR. Polluted ang hangin, polluted ang dagat, polluted ang ilog hanggang dagat. Ang mga sakahan sinasira. Ayon sa kalihim, sa kabila ng pagkasira ng kalikasan ay hindi naman kumita ang gobyerno at mga apektadong komunidad dahil 82% ng kita ay napupunta sa mining companies. Ang aksyong ito anya sa mga minahan ay makapagsasalba pa sa mga magagandang lugar sa bansa, gaya na lamang ng bonsai area sa Dinagat Island. Plano ngayon ng DENR na magsagawa ng rehabilitasyon sa mga lugar na nasira ng pagmimina. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinanggal na sa pwesto ang 4 na matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Ang mga ito ay sina Attorney Jose Jojo Yap, Deputy Director for Investigative Services na itinalaga ngayon bilang OIC ng Information and Communications Technology Division. Si Attorney Rick Diaz, ang Regional Director ng NBI National Capital Region, ay pinabalik na sa kanyang mother unit sa Regional Operations Service. Si Attorney Darwin Lising na Supervising Agent ng NBI NCR ay inilipat sa Bicol habang si Attorney Roel Bolivar na Head ng NBI Task Force Against Illegal Drugs ay na-reassign sa Office of the Director. Pinalitan si Yap ni Deputy Director Vicente de Guzman III habang ibinalit naman kay Bolivar si Attorney Jonathan Galicia. Itinalaga namang OIC ng Intelligence Service si Attorney Sixto Burgos. Ipinatupad ang reshuffle kasunod ng alegasyon ni Police Superintendent Rafael Dumlao na sangkot din sa pagdukot at pagpatay kay G ang ilang tauhan ng NBI. Posible umanong malaking sindikato ang nasa likod ng pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju kaya hindi agad nagsalita sa issue ang tinuturong mastermind sa krimen na si Superintendent Rafael Dumlao. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Nung nag-usap nga kami na personal, ang sabi niya sa akin, Santa Isabel, demonyo ka. Iyon ang unang sabi niya. Tapos, bakit takot ka kay Santa Isabel? Hindi sir, dami nila. Ha? Sinong sila? Hindi nyo sila kaya, sir. Hindi nyo sila kaya. Yun ang exact word niya sa akin na umiyak. Ito ang sinabi ni Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao hinggil sa umano'y naging pag-uusap nila ni Superintendent Rafael Dumlao na itinuturong mastermind sa Ji-ik Ju kidnap slay case. Gayunman, ayon kay Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, kaya nilang banggain sino man ang tinutukoy ni Dumlao na malaking tao o kahit sindikato na nasa likod nito. Oo, sa galit ng presidente.
kung ang presidente nga natin, binabangga pa nga yung kahit na si President Obama ito lang itong mga to, sa galit din ni Chief PNP, sa galit din ni NBI Director. Sinabi pa ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na napilitan lamang magsalita si Police Superintendent Rafael Dumlao dahil siya lamang ang nadidiin sa kaso at tinatawag pang mastermind gayong malaya ang totoong nasa likod ng kaso. Bugbog na. Mastermind, siya na lang lahat. So, it's high time naman na mag-opensiba sila to set the tone na hindi nga siya kasi bugbog na. All along, he keeps quiet. And dahil nga doon, ang sinasabi niya sa akin because of the threats. Sa ngayon, umaasa naman ang AKG na mas mapapabilis na ang kanilang investigasyon sa kaso lalo na't bumuo na ang NBI at PNP ng Joint Task Force hinggil sa GICJU case. Pamumunuan aniya ni Attorney Medado de Lemos ang NBI habang ang PNP naman ay pamumunuan ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao at maayos aniya ang kanilang koordinasyon. Kasama rin aniya sa tinitingnan nilang anggulo ang negosyo ni GICJU na manpower services na posibleng nagsusupply ng mga tao sa online gambling o online gaming. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, inalis na sa pwesto ang 19 na miyembro ng Intelligence Unit ng Angeles City Police Office kaugnay ng robbery extortion case sa 3 Korean nationals. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ipinagutos ni Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino na alisin sa pwesto ang 19 na miyembro ng Intelligence Unit ng Angeles City Police Office. Sinasabing kasabwat ang mga ito ng 7 pulis na kinasuhan kaugnay ng robbery at extortion sa 3 Korean national noong Disyembre 2016. I also relieved all the personnel in the intelligence unit. There are about 19 personnel assigned on the intelligence unit of Angeles City Police Office. Sa 19, 2 ang opisyal ng intelligence unit habang 17 naman ang non-commissioned police officer. Lumabas rin sa investigasyon ng Regional Police na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa katiwalian ang mga nasabing pulis. There was an incident last October 24, 2016 that involves these 7 police personnel. And then again on December 1 and again on December 24. So that is the 4th, December 30, kung saan nabulgar yung kanilang katiwalian. Ayon pa kay Superintendent Aquino, mismo ang mga akusadong pulis na ang nagtuturo sa mga kasabwat nilang pulis. So may mga reports, yung iba nagsasalita na ginawa nila ito ng ganitong date, ng ganitong date, ng ganitong date. Ang mga biktima puro Koreano. Samantalang nakauwi na sa South Korea ang isa sa 3 Koreano na si Lee Ki-hoon na nabiktima ng robbery extortion ng 7 pulis. Umaasa ang PNP Angeles City na patuloy na magipagtulungan ng Koreano upang mabilis na malutas ang kaso ng katiwalian sa kanilang hanay. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Imbestigahan sa Senado ang inilabas na report ng Amnesty International tungkol sa umunoy pagiging bayaran ng mga pulis sa kampanya kontra droga. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Palaisipan para sa mga senador ang tila pagbaba ng bilang ng vigilante killings o mga napapatay na hindi matukoy ang suspect kasunod ng pag-anunsyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa noong January 30 ng pagpapatigil sa Oplan Tukhang. Kung ang EJK pinag-uutos ng mga pulis gamit ng mga vigilante, bakit din tumigil? Malamang bayad na rin yun kung totoo man. Bakit biglang titigil kung may bayad na o bayad na? Well, sabi ko nga, commendable coincidence. Dahil, di ba, gusto rin naman natin talaga walang mapatay yung mga vigilantes. At kung meron naman silang patayan, masob ng pulis. Mabuti na rin. If at all, merong connection, may correlation, pasalamat na rin tayo na walang namamatay o kung may namatay man, kakaunti na lang.
Bagaman hindi pa naglalabas na opisyal na anunsyo ang PNP hinggil dito, una nang itinanggi ni PNP Chief De La Rosa na mismo mga polis ang sangkot sa vigilante killings. Sinabi rin niyang nais muna mag-focus ng PNP sa paglilinis ng hanay ng kapulisan, isang bagay na ayon kay Senator Escudero ay dapat inuna na ng PNP bago sumabak sa all-out war on drugs. Paiimbestigahan naman ni Senator Cheese Escudero sa Senado ang inilabas kahapon na report ng Amnesty International patungkol sa munay pagiging bayaran ng mga pulis sa kampanya kontra droga. Nakatakdang maghain ng resolusyon ng senador sa susunod na linggo para maimbitahan sa pagdinig ang mismong ahensya at ang Philippine National Police para magpaliwanag sa mga akusasyon laban sa kanila. Samantala, tumututol naman ang ilang mga senador sa planong paggamit ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines sa kampanya kontra droga. Sinabi ni na Senator Lacson at Senator Laila de Lima na delikado ito, habang inihayag naman ni Senator Escudero na kulang sa training ang AFP para tumulong sa law enforcement. Sa panig naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ipinapanukala na ahensyang mamuno sa anti-drug war, sinabi ni PDEA Director General Isidro La Peña na magpapatupad sila ng adjustments para mapunan ang trabahong naiwan ng Philippine National Police. Makikipagkoordinasyon rin anya ito sa ilang government agency at mga barangay para magsilbing katulong sa National Anti-Drug Campaign. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ng Malacanang na walang kapasidad sa ngayon ang pambansang pulisya para pangunahan ng war on drugs ng pamahalaan dahil sa katiwalian sa hanay nito. Ito ang balita ni Rosalie Cots. Inamin ng Malacanang na posibleng ginamit ng ilang pulis kalawag sa anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte upang pagtakpan ang kanilang katiwalian. Subalit anila, hindi ito sapat na dahilan upang wala namang gawing hakbang ang pamahalaan para resolbahin ang malalang suliranin ng bansa sa iligal na droga. Sa ngayon, para sa Malacanang, walang kapasidad ang PNP na pangunahan ng anti-drug war ng administrasyon. The PNP at this stage is incapable of carrying out these very sensitive positions, and therefore these operations should now be referred to the proper organization, which is PDEA. Sa kabila nito, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa liderato ni PNP Chief Ronald De La Rosa at sa pambansang pulisya. Kaya naman ang pangunahing direktiba ng Pangulo kay PNP Chief, linisin muna ang hanay ng pambansang pulisya. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi itinitigil ang anti-drug campaign ng pamahalaan, lalo na't mas lalo anyang nauungkat kung gaano kalala ang problema sa iligal na droga mula ng mga siwa ang Pangulong Duterte. Matatandaang ipinatigil ng Pangulo ang Oplan Tokhang at Double Barrel campaign ng PNP mula ng mabunyag na ginamit ito na front ng ilang tiwaling pulis sa pagkidnap at pagnanakaw sa ilang Koreano. Para sa Malacanang, hindi ito maituturing ng mga pulis at dapat panagutin sa batas ang mga dapat sanay nagpapatupad nito. Criminal cops are not government. Okay. Their illegal acts do not represent the police institution whose duty is to ensure the protection and security of civilians. Rosalie Cots, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tinanggalan na rin ang karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng mga batas kaugnay sa iligal na droga ang National Bureau of Investigation. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, bukod sa Philippine National Police, inalisan na rin ng karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatupad ng batas kaugnay sa ipinagbabawal na gamot ang National Bureau of Investigation dahil nawalan na rin siya anya ng tiwala sa organisasyon. Sa kanyang pagdalo sa Annual National Convention ng mga water districts, ayon sa Pangulo, gaya sa PNP, gusto niyang magkaroon din ng internal cleansing sa NBI dahil sa issue ng korupsyon. Kabilang na dito ang pagkakadawit ng ilang tauhan ng NBI sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju. Iginiit ng Pangulo na ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ang binibigyan niya ng pahintulot na magsagawa ng anti-illegal drugs operation. Anya, upang magamit ang AFP, idedeclare
idineklara niya na isang national security threat ang illegal na droga. Samantala, muling iginit ng Pangulo na hindi niya kailangang magpatupad ng martial law sa ngayon sa kabila ng suwestyon ng isang mambabatas na ipatupad ito sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, hinggil naman sa pagbawi ng New People's Army sa idineklarang unilateral ceasefire, ayon sa Presidente, ilalabas niya ang kanyang pasya sa takdang panahon. Pinuna naman ito ang kagustuhan ng mga makakaliwang grupo na palayain ang mahigit sa 400 political prisoners dahil para na siyang nagbigay ng amnesty na nararapat lang sana sa panahong matagumpay na ang usapang pangkapayapaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag din niyo akong ipitin because the military might not like it. And then if the military would oust me, would kill me, you have nobody talking to you. Monica, ayon sa Pangulo sa kanyang mga ginagawang desisyon, kinukonsulta niya ang ibang mga ahensya ng pamahalaan bago siya magpasya. Monica? Maraming salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. Susunod sa ito ang balita. Operasyon ng mahigit sa 20 minahan sa bansa, ipinatitigil ng DENR dahil umano sa pinsalang idinulot sa mga bundok at watershed. Mahigit 100 sugatan at 3 iba pa ang nawawala sa nangyaring sunog sa isang pabrika sa Cavite Export Processing Zone. Lawak ng pinsala na kuna ng UNTV drone. Sa panahon ng mga sakuna, aksidente at iba pang emergency situations, mahalaga ang bawat segundo. Mahalaga na maabilidad ang isang rescuer. Mas masarap tumulong sa tao kesa ikaw yung tinutulungan. It's very fulfilling. Yung pagiging rescuer mo, it's a fulfilling job. Mahalaga na may nagmamalasakit sa kapwa. Kayo, yung UNTV, ay talagang malaking tulong sa amin. Ina-appreciate namin talaga yung mga efforts ng NGOs natin, like yung UNTV, yung mga civil society organization. Umakyat na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nasugatan sa sunog sa loob ng Export Processing Zone sa General Trias, Cavite. Samantala, nakuna ng UNTV drone ang lawak ng pinsala sa 6 na hektaryang nasunog na pabrika. Mula sa Cavite, ito balita ni Randy Forastero live. Randy, kamusta na dyan? Yes, Atty. Reg, halos 24 oras nang nasusunog ang Export Processing Zone o EPSA dito sa General Trias, Cavite. Pagamat idineklara na fire under control ang sunog kaninang alas 2 ng madaling araw, hindi pa rin ideklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Sa kuha ng UNTV drone, makikita ang lawak ng pinsala sa nasunog na 3 palapag na House Technology Industries Factory. Ang HTI facility na pinaglalagyan ng mga housing materials na ine-export sa Japan ay umuukupa ng 6 na hektarya sa Cavite Export Processing Zone. Ayon sa VFP, pawang mga combustible chemicals, styrofoam, plastic at kahoy ang sunog na umabot sa Task Force Charlie. Ayon kay Cavite Governor Jesus Crispin Remulla, nasa 4,000 factory worker ang nasa gusali nang mangyari ang sunog. Samantala, sa 30 naka-admit na sugatan sa Divine Grace Medical Center, 4 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa ilang taksi, nakita nila ang mabilis na pagkalat ng apoy na nagsimula sa ikalawang palapag ng HTI. Alam ko doon sa may second floor, sa may panel so daw yun. Panel insulate. So wala pang 30 seconds, andun na sa third floor. Ang pagkakarinig ko parang sa panel so daw nag-panel wire. Ang iba pang nasugatan ay dinala sa General Surgery and Pediatric Hospital. Nangako na ang pamunuan ng HTI na sasagutin ang mga pagpapagamot ng mga biktima. Sa ngayon ay wala pang naitatalang nasawi sa insidente. Sa initial assessment ng mga otoridad, aabot sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang halaga na pinsala sa nasunog na pabrika. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng sunog. At yan muna ang ating update live mula dito sa EPSA General Trias, Cavite. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Randy Forastero, nagulat ng live mula sa Cavite. Sa ibang balita, sako-sakong umano'y smuggled na sibuyas na nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Manila International Container Port. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
11 40-foot container vans na naglalaman ng sako-sakong sibuyas ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang kargamento na dumating sa bansa mula India noong Enero. 8 sa container vans ay nakapangalan sa Meriband Sales Corporation sa Binondo, Manila, habang ang 3 iba pa ay nakapangalan naman sa Malaya Multipurpose Cooperative na may address sa Candaba, Pampanga. Sa investigasyon ng BOC, walang import permits mula sa Bureau of Plant and Industry ang mga sibuyas na malinaw na paglabag sa Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Economic sabotage yan. Pag sibuyas kasi 1 million worth lang ay non-bailable na yan pag kinasuhan ka. So ito, pasok na pasok siya doon sa bagong batas. Plano ng BOC na sampahan ng kaso ang mga nasabing consignee. Kakasuhan natin talaga. Lalo na itong mga produktong agrikultura, hindi pwedeng kompetensyahin nila yung mga magsasaka natin. Bukod sa sako-sakong sibuyas, mayroon pang iba't ibang agricultural products ang nasasabat ng Bureau of Customs. Kaya naman ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura ang isa sa mga tinututukan ng BOC upang masolusyonan ang bilyong-bilyong revenue losses ng pamahalaan dahil sa smuggling. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Sa layunin namang mapaigting ang pagbabantay sa pagpasok ng mga produkto sa bansa, binuksan na ngayong araw ng Bureau of Customs o BOC ang operasyon ng kanilang Container Control Unit. Nagbabalik si Aiko Miguel. Formal lang binuksan kaninang umaga ng Bureau of Customs ang kanilang Container Control Unit o CCU para mabantayan ang pagpasok sa bansa ng imported goods. Papatakbuhin ito ng ilang customs employees na dumaan sa 1 taong training sa pagdetect ng mga kahina-hinalang laman ng mga container na sponsored ng United Nations on Drugs and Crime at World Customs Organization. The training and capacity building under this project are critical to supporting the efforts of the Philippines to combat transnational organized crime and broader security threats. Pangunahing katuwang ng Southeast Asian countries ang bansang Amerika at Canada sa paglulunsad ng programang sasawata sa illicit trading o ang smuggling gaya ng CCU. It is a mandatory resolution that requires all countries to put in place frontline law enforcement capacity at borders to detect and deter and prevent and combat the trafficking of weapons of mass destruction. Naniniwala si Customs Commissioner Nicanor Feldon na makakatulong ang CCU hindi lamang sa laban kontra smuggling, kundi maging sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa, lalo't maaaring ipasok sa mga pantalan ang weapons of mass destruction. We have a system here that's connected to the 35 countries that are members of this. Okay. And then when there is a suspected container coming from any of those countries going to the Philippines, they will be alerting us to that system. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Itinanggi ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na may special treatment ang dating opisyal ng PNP na si Police Senior Superintendent Cesar Mancao simula nang sumuko noong Lunes dahil sa hiwalay nitong kulungan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na nakahiwalay ng kulungan ng dating police officer at dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force Luzon o PAOK-TF na si Police Senior Superintendent Cesar Mancao. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Senior Superintendent Belly Tamayo, hindi nila isinama sa detention cell ng mga drug suspect at Abu Sayyaf si Mancao, subalit hindi ito maituturing na special treatment. Katwiran ni Tamayo, kailangan nilang siguruhin ang kaligtasan ng dating opisyal habang hinihintay ang commitment order mula sa korte kung saan ito tuluyang ikukulong. Magiging pananagutan aniya nila kung anuman ang mangyari dito. He's in good physical condition and we are very optimistic that he will present it. If the court requires, he will present it in good physical condition.
Sa kasalukuyan ay nakakulong si Mancao sa isang kwarto sa loob ng CIDG-NCR, subalit hindi rin ito nakalalabas tulad ng ibang preso. Bagamat wala pang dumadalaw kay Mancao simula ng sumuko noong Lunes ng umaga, ay obligado ring sumunod sa oras ng dalaw ang mga bibisita sa kanya tulad ng Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alauna hanggang alas 3 ng hapon. Since he turned himself to us, wala pa pong dumadalaw sa kanya. Lumabas ang issue ng special treatment dahil sa pagiging magkakaklase ni Mancao, PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa at CIDG Chief Police Director Roel Obusan sa PMAC Nagtala Class of 1986. Siya ang isa sa pangunahing suspect sa pagdukot at pagpaslang sa sikat na publicist na si Salvador Bubi Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong November 2000 sa Makati Business District. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tinapos na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa kaso ng pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at inmate na si Raul Yap sa loob ng Leyte Sub-Provincial Jail noong Nobyembre. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang kasong multiple murder laban sa 23 mga pulis ng CIDG Region 8 kaugnay ng pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa at sa inmate na si Raul Yap. Sa pagdinig kanina, hiniling ng ilang respondent na huwag katigan ang reklamong isinampa ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa dahil wala umano itong personal na kaalaman sa insidente. Sa halip ay ibinatay lamang nito ang kanyang mga aligasyon sa reklamong inihain ng NBI. Kasi nga 'di ba wala naman siya dito. So definitely wala siyang personal knowledge as to the commission of the crime. But being the son of the late Mayor Espinosa, there has to be a private complainant on this case because Kerwin wanted to participate in the prosecution of the case. So, naghain din ng counter affidavit si dating CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos upang sagutin ang mga akusasyon ni Kerwin. Itinanggi nitong tumanggap siya ng drug money mula sa mag-amang Espinosa. Iginiit pa ni Marcos na gumaganti lamang sa kanila si Kerwin dahil sila ang naging daan upang makasuhan at maaresto ang mag-ama sa mga kasong drug trafficking at illegal possession of firearms. Sinabi naman ni Police Chief Inspector Leo Laraga na unang namaril si Mayor Espinosa nang papasok na siya sa selda nito at gumanti lamang siya ng putok at hindi sinasadyang mapatay ang alkalde. Ayon naman sa abogado ng mga respondent, wala pa rin naipakitang ebidensya na nagsabwatan ang mga pulis ng CIDG Region 8 sa pagpatay kay Mayor Espinosa sa loob ng selda nito sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail. There is nothing in the affidavits of the witnesses of the complainant that could ever establish conspiracy. In fact, there is no conspiracy charge. It is more of the opinion of the National Bureau of Investigation. Iginit din ng abogado na valid ang search warrant na isinilbi sa alkalde sa loob ng kulungan noong Nobyembre at sinusunod lamang ng mga pulis ang utos ng korte. Sarado na ngayon ang kaso at maglalabas na lamang ng resolusyon ang DOJ panel kung tuluyang kakasuhan sa korte ang mga pulis. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Patuloy na tututulan ng ilang mambabata sa lower house ang panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility sa 9 na taon mula sa kasalukuyang 15 taong gulang. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Nag-aral ako ng law, 9 years old na yan. At mas advanced na tayo ngayon in terms of discernment. Bakit kailangan nating iakyat yan? Nananatili pa rin ang paninindigan ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility sa 9 na taon mula sa kasalukuyan 15 taong gulang. Ngunit ang iba, hati pa rin ang pananaw sa panukala. Gaya ni House Deputy Speaker Sharon Garin na hindi sang-ayon na makapasa ito sa lower house sa paniwalang may iba pang alternatibo na maaring ikonsidera ang Kongreso ukol sa usapin.
Isa na rito ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga sindikatong gumagamit sa mga menor de edad sa mga iligal na gawain. Go after the people that are utilizing minors to commit a crime. Or siguro naman we can develop some kind of a different kind of reform rather than imprisonment. Ayon naman sa Vice Chairperson ng House Committee on Welfare of Children at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D, mas isusulong niya ang kanyang panukalang magkaroon ng positibo at hindi bayolenteng paraan ng pagdidisiplina sa mga kabataan. Mas masakit pa sa bata kung tanggalan nyo ng iPad, tanggalan nyo ng cellphone, tanggalan nyo ng internet. I think that's even more hurtful to them than spanking them. May kasalukuyan din anyang mga probisyon sa inamyendahang Juvenile Justice and Welfare Act na kailangan lamang na maipatupad ng buo para sa kapakanan ng mga kabataan. Ang lowering ng age of criminal liability ay target rin na makapasa bago mag-adjourn ang Kongreso sa first regular session nito sa Hunyo. Aga Kaakba, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nanawagan naman sa Administrasyong Duterte ang ilang personalidad na bahagi ng komisyong nagbalangkas sa 1987 Freedom Constitution na huwag ituloy ang pagpapatupad ng death penalty na direktang paglabag sa karapatang pantao. Ito ang balita ni Monokson. This is the Constitution I'm willing to die for. If I have to sign the Constitution again, I would repeat what I have said. This is the Constitution I'm willing to die for. Mariing tinutulan ng mga personalidad na nagbalangkas ng 1987 Constitution ang panukalang maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ayon kay dating Chief Justice at Constitution Commissioner Hilario Davide, hindi makatao at anti-poor ang death penalty. A reimposition of the death penalty is a backward move. And again, I would say it is also anti-poor. Those affected by the imposition of the death penalty would be the poor. Anila, ang 1987 Freedom Constitution ng Pilipinas ang maituturing na pinakamodelo ng pagiging makatao na naturang konstitusyon na ginaya na rin umano ng ibang bansa. Kung may papatupad muli ang death penalty, direkta itong kokontra sa isinasaad ng konstitusyon na no person shall be deprived of life. Nakahanda rin si dating Senador Rene Sagisag na makipaglaban upang ipagtanggol ang konstitusyon. To me, it's worse than extrajudicial execution. It is judicial murder. And history all over the world, anti-poor. Pag ikaw mayaman, malamang nando ka sa Kongreso gumagawa ng batas. No? Nabanggit rin ng 1987 Constitution Commission ang ilang panukalang labag sa konstitusyon, gaya ng federalism at same-sex marriage. Ngayong araw, ginugunita ang ika-30 taon ng 1987 Freedom Constitution. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng Department of National Defense na hindi apektado ang kanilang operasyon sa pagbawi ng communist rebels ay dineklara nitong ceasefire. Ito ang balita ni Brian De Paz. Walang magiging pagbabago sa deployment ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa Basilan at Jolo sa kabila ng pagbawi ng New People's Army ng kanilang unilateral ceasefire. Ito ang tiniyak ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kasabay ng rekomendasyon na ituloy ng pamahalaan ang pagpapatupad ng unilateral ceasefire. Ayon sa AFP, ito ay pagpapakita lamang na seryoso ang pamahalaan sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa rebelding grupo. Gayunman, nakahandaan niya silang dumepensa kapag sila ay sinalakay ng mga rebelde. That has always been the standing orders naman alam mo, kahit naka-passive operations tayo, it is still incumbent on our line units. Siyempre, pag pinutokan kayo, you do not just stand there and kailangan na depensahan nyo naman sarili nyo. And that is always logical and it is reasonable for our armed forces to defend themselves. Samantala, 2 sundalo ng 39 Infantry Battalion sa Columbio, Sultan Kudarat ang iniulat na nawawala kaninang umaga.
habang natagpuan na ang bangkay ng 3 sundalo na naunang naiulat na nawawala sa Bukidnon. Ang mga nasabing sundalo ay dinukot umano ng NPA matapos bawiin ang kanilang ceasefire declaration. Hiling ng AFP, pakawalan agad ang mga dinukot na sundalo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Kareke katamong balitang Promdi. Linipat na nalaking Mindanao ding may gita 20 pulis ay iba't king Calabar zone sangkot king kaso ng illegal at droga. Ining balita ng Sherwin Kulubok. Sinimulan na ng pamunuan ng Philippine National Police Calabar Zone ang paglilipat ng destino sa ilan nilang mga tauhan na nasangkot sa iba't ibang kaso. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na dalhin sa Mindanao ang mga tiwaling pulis, partikular na sa mga teritoryo ng teroristang Abu Sayyaf. Ayon kay Calabar Zone PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, 21 tauhan ng Pro 4A ang naipadala na sa Mindanao. 8 sa mga ito ang napunta sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao at 5 naman ang dinala sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. May mga personnel na rin tayo na bukod sa i-transfer natin sila sa Mindanao area, may admin case pa din sila. Related din sa drugs. Hindi na idinitalye ng Pro 4A ang pangalan ng mga nasabing pulis na kinabibilangan umano ng ilang opisyal. Sumunod naman din sila doon sa order. Kung ayaw nyo sumunod, mag-resign kayo. So far naman yung 21, sumunod naman sila sa order. Masusundan pa umano ang nasabing hakbang habang isinasagawa ang internal cleansing sa hanay ng pambansang pulisya. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Kilala na ning Department of Social Welfare and Development ding mapilang volunteers king kalahi CIDSS sub projects king Nueva Ecija. Iniing balita ng Danny Monar. Binigyan ng pagkilala ng DSWD ang community volunteer sa 20 barangay ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija dahil sa kanilang kontribusyon sa pagpapatupad ng DSWD Kalahi Seed Sub-Project simula noong 2014. Sa idinaos na grand culmination ngayong araw, tiniyak ng bawat volunteer ang kanilang commitment sa DSWD hanggang sa matapos ang 4 cycles ng proyekto. Bukod sa pagkilala ay tinalakay rin sa programa ang accomplishment project ng DSWD gaya ng school buildings at irrigation canals, pati na ang operation at maintenance ng sub-projects para sa 5 barangay na may pondong aabot sa mahigit 14 million pesos. Pagkatapos po, magbobotohan kung alin yung magiging number 1, pinakamaraming boto, siya pong magiging project ng barangay. Kabilang sa mga proyektong ito ang pagpapatayo ng 2 school buildings, pagkakaroon ng solar-powered street lights at 1.4 linear meters na road concrete construction. Target ng DSWD na matapos ang nasabing proyekto sa taong 2019. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Inamuyot na ng Department of Trade and Industry ding negosyante king Visayas ang mag-avail ng microfinancing program mapondo para king pamagbayo at panga-asenso. Ining balita ng Jeneline Gakit. Palusad ang Department of Trade and Industry Visayas ang P3 o Pondo sa Pagbabago at Pag-asinso Program o sa ini nga microfinancing program nga po pwede avail han mga gusto umutang para ira negosyo pero aada ha 2% la ang ipapataw nga interest kada simana. Asya ini ang panatbang hang gobyerno ha 5-6 lending scheme nga igindidiri ni Presidente Rodrigo Duterte. Sumalakan DTI Secretary Ramon Lopez ha Visayas ni Regin Palusad ang programa nga may pondo nga 1 billion pesos kay damo ang mga gudti nga mga negosyante dinhi in nanginginanglan hinbulig. Nagtotoo liwa ti Secretary Lopez nga mas pipilion han mga negosyante nga umutang ha P3 kay mas hamubuan kada tuig nga patubo kumpara 20% delay rate han 5-6. Sino yung mga umihiram ngayon sa mga 5-6? No? Yung mga market vendor, cooperative members, karinderya, mga micro businesses talaga, maliliit. Kahit sinong may maliit na negosyo, pwede nang lumapit. Igin pa ginira ang programa ha microfinance institution para
masiguro nga diri iradadalaganan ng mga mangurutang. Ang microfinance institutions na alam natin lahat ay mataas ang repayment rate, 99% yan eh. So alam mo na may sistema na yan mangongolekta, may sistema yan na nagmo-monitor na ng mga humihiram. So hindi sila basta yung mga tatakbuhan. Ha mga gusto mag-avail han P3, kumadtula ha DTI office para impormasyon may tungod han partner microfinance institution. Jeneline Gaki ta UNCB Notisyangan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan din kay katamong balita, ibating miyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,628 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. American businessman na si Rex Wayne Tillerson nanumpa na bilang bagong U.S. Secretary of State. Mahigit 20 makukulay na floral floats paparada sa Panagbanga Festival 2017. Inaresto ng airport police ang isang taxi driver na naningil umano ng sobra sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang balita ni Joan Ano. January 27, 2017 nang mag-viral sa social media ang post ng isang Ralph Perez. Inirereklamo nito ang nakatalo niyang driver ng Bernadette Taxi na umano'y naniningil sa kanya ng 300 pesos kada kilometro mula nang sumakay siya sa Ninoy Aquino International Airport. Sinubukan pa umano ng biktima na humingi ng tulong, subalit hindi umano niya mabuksan ang mga pintuan at bintana ng taxi. Para makalabas ng taxi, nagdahilan umano ang biktima na magwi-withdraw ng pera sa isang ATM sa Makati para pambayad. Ngunit agad umano siyang tumakas nang makahanap ng tiyempo. Bago sumakay daw yung mga pasahero, yung metro nila parang may takip na siyang electrical tape. So yung amount o yung presyo, hindi mo siya makikita. Ang magre-reflect lang yung kilometer. So hanggang i-deceive nila yung pasahero nila na para bang by kilometer po tayo sisimulan niya sa 30 pesos. Parang magaan pakinggan siguro. 30 pesos kada 100 meter. So equivalent ng 100 meter kasi sa 1 kilometers, 1,000. So lumalabas ngayon, 300 per kilometer. Ilang araw matapos na idulog sa mga otoridad ang reklamo ng biktima, agad na aresto ang sospek na kinilalang si Victorino Duldulao, 36 anyos. Naaresto siya kahapon ng airport police habang naka-standby sa NAIA Terminal 3 dahil sa reklamong resistance and disobedience to lawful order, concealing true name and direct assault upon agent of a person in authority. Napag-alaman rin na iligal ang ginagamit nitong prangkisa at gumagamit ng kambal na plaka. As regards Kambal Plaka, that's a very serious incident by the way, not only involving LTFRB but also LTO. So we're going to touch base also with ASIC Ed Galvante on this one para makansela na rin yung mga plaka nila, kung ilan man yung plaka nila. I just like to take note actually in one region hindi lang Kambal, quadruplet po. Inamin naman ng suspect na isang taon na niyang ginagawa ang modus operandi para mambiktima ng mga pasahero sa NAIA. Kaugnay nito, isang special task force ang bubuuin ng Manila International Airport Authority kontra sa mga abusadong driver ng mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa NAIA. Muli namang nagbabala ang MIAA at LTFRB na papananagutin nila ang mga driver na nagsasamantala sa mga pasahero. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. And for the news abroad, Rex Tillerson was sworn in as U.S. Secretary of State, filling a key spot on President Donald Trump's national security team, despite concerns about the former ExxonMobil chief executive officer's ties to Russia. Calvin Manaig reports.
Rex Tillerson's job as chief U.S. diplomat became harder before it even began because of White House moves that have antagonized Muslim nations, European allies, Mexico, and U.S. bureaucrats. Hours after the Senate confirmed Tillerson as the 69th Secretary of State by a 56-43 vote, the former ExxonMobil Corporation CEO was sworn in as the Chief Foreign Affairs Advisor to President Donald Trump. That as I serve this president, I serve their interest and will always represent the interest of all of the American people at all times. And again, Mr. President, thank you for this extraordinary opportunity. The Senate vote was largely along party lines, with all 52 Republicans voting in favor, along with 3 Democrats and 1 independent. Tillerson takes up his post at the State Department on Thursday morning when he will address staff. The vote came after Senate Republicans changed the rules in order to approve Mr. Trump's nominees for Health and Treasury, despite a Democratic boycott. Mr. Tillerson, who has never held political office, faced intense scrutiny over his ties to Russia. Under any circumstance, Tillerson would have inherited a messy globe, with a civil war in Syria, nuclear-armed North Korea threatening to test an intercontinental ballistic missile, and challenges from a rising China and an assertive Russia. It's time to bring a clear-eyed focus to foreign affairs, to take a fresh look at the world around us, and to seek new solutions grounded in very ancient truths. In the 12 days since Trump's inauguration, however, the White House has taken steps that foreign policy professionals view as self-inflicted wounds. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. United States is officially putting Iran on notice over its, quote, destabilizing activity, end of quote, after it has fired a ballistic missile over the weekend. National Security Advisor Michael Flynn said the ballistic missile launch on Sunday was in defiance of a UN Security Council resolution. Flynn called on Iran not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons. The Trump administration condemns such actions by Iran that undermine security, prosperity, and stability throughout and beyond the Middle East, and which places American lives at risk. President Trump has severely criticized the various agreements reached between Iran and the Obama administration, as well as the United Nations, as being weak and ineffective. In other news, more than 250,000 Romanians marched on Wednesday after a decree was passed that could free dozens of officials jailed for corruption. Some protesters in the capital threw firecrackers and smoke bombs at police, who responded with tear gas. Romania's top judicial watchdog, the Superior Magistrates Council, earlier in the day filed a case before a constitutional court to challenge the decree. The leftist government, led by Prime Minister Sorin Grindeanu of the Social Democratic Party, says it is needed to ease overcrowding in prisons. 6 Western countries, including Germany and the United States, issued a joint statement warning that the government's move would undermine Romania's international reputation and position in the EU and NATO. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Ilang kalsada sa Baguio City ang isasara sa Pebrero 25 at 26 para sa Floral Float Parade at iba pang aktibidad kaugnay ng Panagbenga Festival. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ilang pangunahing kalsada sa City of Pines ang isasara kalinsabay ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2017. Sa February 25 hanggang 26 mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali ay isasara ang Upper Session Road mula Session Road Rotonda, Maharlika Road at Harrison Road. Ang pagsasara ng kalsada ay kalinsabay ng isasagawang Floral Float Parade. Last year, ang recorded visitors that came for the festival alone was about 1 million, no? 1 million. So, to me, I think if we're not expecting 1 million, it would be more that will come.
Inaasahan namang aabot sa 20 small, medium at large na mga flower floats ang paparada sa naturang festival. Sa plano ng Baguio Flower Festival Incorporated, ang parada ay magsisimula sa Panagbanga Park, Upper Session Road. Well, on average, we spend about 11 to 12 million. But that's very modest. Yung super na pagtitipid na lahat na kailangan. Samantala, naglabas na ng administrative order ang Office of the Mayor na nagdideklara ng class suspension sa lahat ng antas dito sa Baguio sa February 25. Nakalatag na rin ang seguridad sa buong syudad upang tiyakin na maayos na idaraos ang pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2017. We expect that there will be an effect to the outside CBD on traffic. So we do not discount the possibility, but we are ready to have deployed this EOD and K9 dog to the soft target to panel this area, what we term as critical infrastructures. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Kailangan talunin ng BFP firefighters ng 2 beses ang PNP responders sa quarterfinals upang makausad ito sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. Gaganapin ang unang laban ng firefighters at responders sa linggo sa Pasig Sports Center. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Amores, Cartojano. Masyadong mataas ang adrenaline ng bawat team. We'll do the double effort para lalong lumakas ang team. Porsigido ang Bureau of Fire Protections na maipwersa ang do-or-die game kontra 3-time runner-up PNP responders sa kanilang sagupaan sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 sa linggo, alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Hawak ng PNP responders ang twice-to-beat advantage. Ibig sabihin, kapag nanalo ang PNP, pasok na sila sa semifinals at magpapaalam na sa liga ang BFP. Kapag nanalo naman ang firefighters sa linggo, maipupwersa nila ang win or go home. Mataas ngayon ang moral ng firefighters dahil sa record nilang 6 na panalo at 4 na talo. 2 sunod silang nananalo sa huli nilang mga laban. Kontra NHA Builders noong nakaraang linggo. At ang BFP rin ang team na unang nagpatikim ng pagkatalo sa powerhouse rookie team BOC Transformers. Nice pass kahit out of control ng I think siguro habang tumatagal yung league, nagkakaroon kami ng puisip sa team. So medyo nagkakaroon kami ng teamwork ngayon, kaya medyo lumalakas. Huling nagbakbakan ng BFP at PNP noong December 18 kung saan tinalo lamang ng responders ang firefighters sa pamamagitan ng 2 puntos, 86-84. Ngunit ang PNP responders nangakong pipiliting muling makapasok sa semifinals at di na pahihiritin pa ang BFP. So babalik kami dun sa last game namin. At the same time, babalik pa rin kami dun sa mga game na nanalo sila. So mag-aaral kami. Preparation pa rin kami. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.